Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah at chapter 17 dito sa Kitabut Tauhid ni Sheikh Abdullah bin Jarillah. Babu Syafa'ah, ang kabanata tungkol sa syafa'ah o pamamagitan. Sasakto lang ito kasi natalakay natin doon sa Dalilul Muslim, yung mga nawakidul Islam, at pangalawang binanggit doon, pangalawa sa shirk, yung syafa'ah, na isang malaking doktrina ito ng mga kuffar, ng mga musyrikin. Halimbawa, sa araw ng paghukom, pinaniniwalaan nila na mamamagitan si Jesus, si Maria, ang mga santo at mga anghel, kahit ngayon pa lang dito sa mundo. Kaya nga dinadasalan nila ang mga ito. At tatalakay na natin na yung syafa'ah, iba pa ito sa tawassul. Sa tawassul, hinahangad ng tao na mapalapit siya kay Allah sa pamagitan ng iba. At maaring merong tawassul na pinahintulutan at ipinagbabawal. So ganoon din sa syafa'ah. Merong pinahintulutan at merong ipinagbabawal. At syempre sa syafa'ah na pinahintulutan, ito yung tinatanggap ni Allah na syafa'ah. Katulad sinasabi do sa Ayatul Kursi, Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Sino ba ang mamamagitan patungo kay Allah, liban na lang sa sino mang naisin niya. At sa araw nga ng paghukom, ang mga napagtibay na pwedeng magsyafa'ah o mamagitan ay yaong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una. Gayun din napagtibay ang syafa'ah ng Quran para sa mga nagkabisado nito at nagsabuhay nito. Yung syafa'ah ng syahid para sa kanyang malalapit na kamag-anak at iba pa. Pero syempre, iba pang liban dito ay pinagbabawal na. Ang tanging syafa'ah, natatanggapin syempre yung merong dalil o merong batayan. So tinutukoy dito na syafa'ah, na dito ipinangalan ang kabanata na ito, Ma maqsudul muallif bihadal bab, ano ang layunin ng nagtipon ng aklat na ito sa kabanata na ito, sa Babu Syafa'ah. Arada bayana ma athbatahul Quran min asy-syafa'ati wa ma nafahu wa haqiqatu ma dallal Qur'anu ala itsbatihi. So dito sa kabanata na ito tungkol sa syafa'ah, ninais ng original na mayakda nito syempre si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ang pagpapatibay sa syafa'ah mula sa mga batayan sa Quran at anumang mga taliwas dito. Ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap na syafa'ah o pamamagitan. At ang katotohanan sa kung ano ang mga tinukoy sa Quran tungkol sa pagpapatibay ng syafa'ah. Ibig sabihin, kung ano ang tamang pag-unawa sa syafa'ah na nababanggit sa Quran. So dito, Quran pa lang yung binabanggit sa syafa'ah. Kasi ang usapin pa lang dito yung pagpapatibay ng syafa'ah. Meron ba o wala? Kanina yung mga nabanggit ko, ang mga yun ay nababanggit sa sunnah, pero kalaunan pa yun matatalakay, inshallah. Dito muna nag-focus si Sheikh rahimahullah sa kung napagtibay ba talaga sa Islam ang syafa'ah. At napakahalaga nito kasi sa ibang relihiyon, meron nga ding syafa'ah. Merong pamamagitan. Merong pamamagitan. So, meron ba nito sa Islam? So, yung sumunod na tanong na nilinaw dito, Ma munasabatu hadal bab li kitabit tauhid. Anong kinalaman ng babu syafa'ah, ng kabanata tungkol sa syafa'ah, doon sa kitabut tauhid? So, yung sagot dito, Hiya anna fihi raddun alal musyrikin alladhina yadu'una al-malaikata wal anbiya'a was salihina. Ang pagpapatibay
kung ano ang tamang pag-unawa sa syafa'a sa Islam ay tugon sa mga musyrikin, sa mga nagtatambal kay Allah na nagdarasal sa mga anghel, sa mga propeta at sa matutuwid na mga tao. Ito na yung mga santo na kanilang mga sinasamba. Musyrik man ito na ibig sabihin, yung katulad ng tinalakay natin kahapon doon sa takfir, na kabilang sa nawakidul Islam, yung kapag hindi maniniwala ang sinumang Muslim na kafir ang mga musyrikin. At ang musyrikin na tinutukoy dito yung kuffarul asli. Yung talagang Kristiyano sila, Hudyo, Buddhist. Kapag mayroong Muslim na hindi naniniwala na kafir sila, o nagdududa na kafir sila, o naniniwala na tama ang kanilang mga paniniwala at gawaing pagsamba, siya ay nasa mapanganib na kalagayan na maaring lumalabas na siya sa Islam. Nakagawa siya ng isa sa mga nakid sa nawakidul Islam, mga nakakasira sa pagiging Muslim. Okay? So ito ay tugon sa mga nagtatambal kay Allah na nagdarasal sa mga anghel, mga propeta at matutuwid na mga tao. Pero may iba pang dinadasalan ang mga musyrikin liban pa sa mga ito. Ito lang ang nabanggit. Ito lang ang nabanggit. Pero marami pa silang iba pang mga sinasamba na mga bagay na may buhay, walang buhay, mga bagay na totoo, mga bagay na kathang isip lamang nila. Marami silang iba pang sinasamba o dinadasalan liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung isang malaking pinagkaiba ng syafa'a sa tawassul. Sa tawassul, kumbaga nagpapalapit ka kay Allah sa pamagitan ng iba. Pero sa syafa'a, literally yung tao nagdarasal doon sa gusto niyang mamagitan para sa kanya. Dinadasalan niya rin yun talaga. Dinadasalan niya rin yun talaga. Kumbaga kung paano ginagawa ng mga musyrikun ang syafa'a, ngayon dito sa dunya, dinadasalan nila. Sa paniniwala na ang mga ito ay mamamagitan kay Allah. Na ibig sabihin, dahil sa dasal nila, sa mga santo bilang halimbawa ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Yun ay syafa'a. Yun ay syafa'a. Pero tayo, alhamdulillah, malinaw sa atin na ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi mangangahulugan na magdarasal tayo sa Kanya. At hindi yung Quran at iba pang pahintulutan na magsyafa'a sa mga tao sa araw ng paghukom. At karugtong nito sinabi, وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِقَرْبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَةً وَلِيَشْفَعُوا لَنَا عِندَهُ. So yung katwiran ng mga musyrikin na sumasamba sa mga anghel, paanong sinasamba ng mga musyrikin ang mga anghel? Ganon din, ginagawa silang mga Diyos. Meron din silang mga rebulto. Lalo na dito, di ba, San Gabriel, ang patron dito, si San Gabriel merong rebulto at meron siyang piyesta na sa piyesta na ito nagpapasalamat yung mga taga rito kay San Gabriel dahil sa masaganang ani o kung ano-ano pa. Si San Miguel, lalong-lalo na kinikilalan din ng ibang mga Kristiyano na siyang arkanghel o pinuno ng mga anghel. At si San Miguel nga yung nandun sa marka demonyo, yung sa logo ng jinn. Si San Miguel yun na pinapatay daw si Satanas. At iba pang mga anghel na kinikilala ng mga hindi mananampalataya. At maaring sa iba pang relihiyon, liban pa sa Judaismo at Kristyanismo, merong mga entity, merong mga, kumbaga, masabi na nga rin nilalang din naman sila kasi, merong mga nilalang na maaring katumbas ng anghel sa ating mga paniniwala. Okay? Halimbawa niyan yung, kahit sa mga pagano, naniniwala sila sa mga diwata, mga engkantada, halimbawa sa Lord of the Rings, mga iba-iba pang karakter. So, ganun. Merong mga nilalang na katumbas ng anghel kahit hindi sila mga Kristiyano o mga Hudyo. Alala ko naman si Diwata. Sikat na sikat yung hayop na yun. Ewan ko anong meron doon. Gusto ko mag-comment minsan doon sa mga hilig mag-share ng niya, pagbumuka niya.
Sabihin ko sana, tawag dyan diwata, mukha naman maligno yan. Hindi mo mukhang diwata yung diwata nyo. Sikat siya ngayon eh. So yun nga, ang katwiran ng mga tao, yun nga, na sumasamba sa mga anghel, sumasamba sa mga propeta, alam na natin to. Siyempre, pangunahin dito yung mga Kristiyano, sumasamba kay Isa alayhis salam. Yung mga Hudyo, merong isang sekta sa kanila na sumasamba kay Uzair, na naniniwala sila na si Uzair, si Ezra ay sugo ni Allah. Pero si Ezra, sa paniniwala ng mga Hudyo, hindi siya propeta. Tagasulat lang siya ng mga kapahayagan. At yung matutuwid na mga tao, ito ni mga santo. Kumbaga sa mga Muslim, ito ni mga awliya. Na kapag may libingan sila doon, pinupuntahan to ng mga tao, magkakatay sila doon ng manok, kambing, magbabasal sila doon ng Surah Yasin o iba pang surah sa Quran para ilapit daw sila kay Allah. Na siya naman talagang pare-parehong sinasabi ng mga musyrikin. Musyrik man yun na Hudyo o Kristiyano, pagano, katulad ng mga Hindu, Buddhist o iba pa, o kahit musyrik na nagpapakilalang Muslim, mga Shia, mga Sufi, na nasa antas na ng pagiging kafir o musyrik, sinasabi nila, sinasamba daw nila ang mga ito upang ilapit lamang sila ng mga ito kay Allah. Yun ang layunin daw nila. Na innama na'buduhum likarribuna ilallahi zulfa. Dinadasalan lamang namin ang mga ito upang ilapit nila kami kay Allah ng pagpapalapit. Isa itong yung kakaibang kumbaga wording sa Quran o syntax sa Quran. Yung ganito na kumbaga nauulit yung isang salita. Kumbaga na binibigyang diin kung anong klaseng antas yung salita na yun o yung konteksto nito. So dito, liyukarribuna ilallahi zulfa, upang ilapit nila kami kay Allah ng matinding pagpapalapit. Yun ang ibig sabihin ng zulfa. Waliyashfa'u lana enda. At para daw ang mga dinadasalan nila ay mamamagitan kay Allah para sa kanila. Nasa syafa'a, meron nga itong tatlong bahagi. Yung mashfu' endahu si Allah, yung mashfu'un lahu, yung tao na naghahangad ng syafa'a, at yung syafi', yung itinatambal ng tao kay Allah na dinadasalan niya para maging tagapamagitan niya kay Allah. Mashfu' endahu si Allah, syafi', yung anghel halimbawa, o yung mga propeta o yung mga matutuwid na tao, at yung mashfu'un lahu, ito din tao na naghahangad ng pamamagitan. So ang kahulugan ng syafa'a, so dito mas malinaw nating matatalakay, inshallah. So yung tanong, arif ash-syafa'a, wadkur anwa'aha ma'at ta'rifi likulli naw'in. Ibigay ang kahulugan o definition ng syafa'a at banggitin ang mga uri nito, kasama ang paglalarawan sa mga uri nito. So dito, tinukoy ang dalawang uri ng syafa'a. Pero una, ang kahulugan muna ng syafa'a. Ash-syafa'atu hiya talabut tawassut endal ghairi fi jalbin naf'i aw daf'i dar wa hiya naw'an. So yung syafa'a, ito yung paghiling ng pamamagitan ng sinuman, liban pa kay Allah, upang magdulot ng kabutihan o mag-alis ng kasamaan. So ito talaga yung syafa'a. Okay, so dun sa tao o bagay o ano paman na hinahangad mo na maging tagapamagitan, humihiling ka sa kanya ng kumbaga magdulot sa iyo ng kabutihan o kasamaan na nanggagaling sa kanya mismo. So ito yung pinagkaiba ng tawassul. So doon sa tawassul, di ba? Doon sa tawassul na pinahintulutan, maaari kang humiling ng dua sa tao na matuwid. Pero hindi mo naman dinadasalan yung tao na yun. Humiling ka lang sa kanya ng dua. Yun ay tawassul. Pero
Sa syafa'a, ang mangyayari dito, nagdarasal ka talaga doon sa tao na yun. Intindihan nyo? Bawa merong namatay na matuwid na tao, yung wali na tinatawag, nagdarasal talaga sila doon. Nag-aalay nga sila ng hayop, nagbabasa sila ng Quran doon, o baka nagsusujud pa sila doon sa libingan na yun. Para ilalapit daw sila nung wali na yun patungo kay Allah. Yun ang syafa'a. Okay? Pero kung ang tao hihiling ng dua sa kapwa niya tao, siyempre Muslim at matuwid yun na Muslim, katulad nga ng ginawa ni Omar radiyallahu anhu kay Al-Abbas radiyallahu anhu, humiling siya kay Al-Abbas na magtawassul o ginamit niya si Abbas upang makapagtawassul, yun ay tawassul na pinahintulutan at hindi yun syafa'a. Yung syafa'a, yun talagang totoong magdarasal yung tao dun sa pinaniniwalaan niya na mamamagitan sa kanya at kay Allah. So meron itong dalawang uri. Syafa'atun muthbata at syafa'atun manfiya. Muthbata, ibig sabihin thabit, mathbut, o napagtibay. So ito na nga yung nababanggit kanina, na pinagtibay muna dito na meron ngang syafa'a sa Islam. Merong syafa'a. Kumaga yung konsepto nito ay umiiral sa Islam. Ito man ay pinahintulutan o hindi pinahintulutan, unang tinukoy na meron ngang syafa'a dito. At dalawang uri nga ito. Una, yung syafa'atun muthbata, syafa'a na napagtibay, wahiya lati tutlabu minallahi biidnihi liman yarda qawlahu wa amalahu aw minal makhluqi fima yaqdiru alayhi. Ang syafa'a daw na napagtibay, ito ay ang paghiling mo o ito yung bagay na hinihiling mo kay Allah, siyempre sa pahintulot ni Allah, bagay na hinihiling mo ayon sa pahintulot ni Allah mula doon sa kinalulugdan ni Allah ang kanyang salita at gawain. So syempre dito nga sa mga napagtibay na syafa'a, yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una ng mga syahid, syafa'a ng Quran at iba pa. At sa araw ng paghuhukom yun. Pero maaari ring mangyari na hihiling ka ng syafa'a sa isang makhluk, sa isang kapwa mo nilikha na meron naman siyang kakayanan na gawin ito. Pero syempre hindi mo siya darasalan. Ito, yung syafa'a dito ay nasa anyo ng paghingi mo ng physical na tulong sa kanya. So yun ay syafa'a din. Kasi ang kahulugan nga ng syafa'a, babalikan natin, yung kagustuhan mo na magdulot ang ginagawa mong syafi, magdulot sa iyo ng kabutihan at mag-alis sa iyo ng kasamaan. Yun ang kahulugan ng syafa'a. Yun ang kahulugan ng syafa'a. Na, kumbaga, tawassut, endal ghair fi jalbin naf'i aw daf'i dar. So, kumbaga, humihiling ka ng pamamagitan. So dito yung halimbawa dito, yung tao na maaari ngang ihiling ka sa kanya ng tulong doon lang sa mga bagay-bagay na may kakayanan siya. So paano nagkaroon ng tawassut dito? Doon sa paghiling mo sa kapwa mo lang nilikha. Halimbawa, brother, nagkakaroon ng tawassut dito kasi meron kang gustong makuha na hindi mo makukuha. Pero makukuha mo yon sa pamagitan ng brother na yon. Yun ang magiging tawassut o syafa'a na syempre, pahihintulutan lang kung yung hinihiling mo doon sa tao ay merong kakayanan siya na gawin ito, na magdulot sa iyo ng kabutihan o mag-alis sa iyo ng pinsala. So yun ay may tuturing din na syafa'a. Yun ay may tuturing din na syafa'a. At pangalawa, yung syafa'atun manfiya, ito na yung syafa'a na ipinagbabawal. Syafa'a na ipinagbabawal.
wa hiya allati tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alayhi illallah. So merong dalawang uri ng syafa'a na manfiya na tinukoy dito. Pabalikan nga natin yung una, yung syafa'atun muthbata, may dalawa rin na tinukoy doon. Nakatanggap-tanggap na syafa'a. Syafa'a mula doon sa tao na kinulugdan ni Allah o iba pa, bukod sa tao. Syafa'a mula roon sa kinulugdan ni Allah ang kanyang syafa'a, ang kanyang pamamagitan. Bawa nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga syahid, ang Quran, o kahit yung mga anghel, may syafa'a rin na napagtibay tungkol sa kanila. At pangalawa, nakatanggap-tanggap na syafa'a, yung paghingi mo ng tulong mula sa kapwa mo tao na meron namang kakayanan na magdulot sa iyo ng kabutihan o mag-alis sa iyo ng kasamaan. Okay? Syafa'a rin na maituturing yun at yun ay pinahintulutan. Ngayon, yung syafa'a na manfiya, dalawang uri din ang binanggit dito. At ito yung paghiling mo sa iba paliban kay Allah sa anumang bagay na wala namang kakayanan yung hinihilingan mo, natuparin ito liban kay Allah. At dito na papasok yung syafa'a ayon sa paniniwala o konteksto ng mga kuffar, ng mga musyrikin. Ano-ano ba yung mga gawain o mga bagay na nasa kapangyarihan lamang ni Allah? Paglikha, pagbibigay ng buhay, pagtustos sa mga nilikha, pagmamay-ari sa mga nilikha, pamamahala sa kanila, pagpapatawad sa kasalanan. Okay? So yung Katoliko halimbawa, kasi Katoliko lang naman yung may kumpisal eh. Mangungumpisal yung Katoliko sa pari at patatawarin siya ng pari sa kanyang kasalanan, yun ay malinaw na kumbaga halimbawa ng syafa'a. Kasi gusto ng tao yung kapatawaran ng Diyos. Pero lumapit siya sa iba paliban sa Diyos at yung nilapitan niya naman na yun, halos dinadasalan niya na nga yun, actually yung pari eh. At yung dinadasalan niya na yun ay magpapatawad sa kanyang kasalanan, samantalang wala namang may kakayanan talaga at walang may karapatan na magpatawad ng kasalanan liban kay Allah. Okay? Anong kinalaman ng pari doon sa kanyang kasalanan para masabi ng pari na siya ay pinapatawad na ng Diyos dahil lang sa kanyang pangungumpisal? So yung pangungumpisal, isa yung kumbaga, isa sa mga malilinaw na halimbawa ng syafa'a. So gusto ng tao ng kapatawaran ni Allah. Pero hindi siya direktang dumadaan kay Allah. May dinaanan pa siya yung pari. At yung pari na yun, wala namang kakayanan talaga na magpatawad, pero pinapatawad niya yung tao sa kasalanan nito, gayong wala naman siyang karapatan o kakayanan dito. At syempre, pangalawang uri ng syafa'atun manfiyah, ito yung syafa'a bigayri idnihi aw li ahli syirki bihi. Ito yung syafa'a na walang pahintulot si Allah o syafa'a ng mga nagtatambal liban kay Allah. Okay, so balikan natin yung pari. So napapaloob din yun dito. Sino ang nagbigay ng karapatan o pahintulot sa pari na siya ay magpatawad ng kasalanan? Wala yung batayan na kahit na inimbento lang nila yun. Okay? So yung mga santo, dinadasalan ng mga Katoliko, halimbawa, sinong nagbigay sa kanila ng karapatan na sila nga ay pwedeng magsasalita, kumbaga para sa mga nagdarasal sa kanila sa araw ng paghuhukom? Actually, sa konteksto nung para mas maintindihan pa natin yung syafa'a, di ba yung mga santo, maraming santo. Sa Pilipinas, nariyan na si San Lorenzo Ruiz, yung kauna-unahang santo. Namatay si San Lorenzo Ruiz sa Japan, mga 1500s. Kasi nagsimula nang pumasok dun yung mga yung mga Portuguese, yung mga Kastila, at nangaral sila ng Kristyanismo. At nagkataon na nakatagpo sila ng mga Hapon na galit sa mga Kristiyano. At yun, nasama si San Lorenzo Ruiz sa mga nabitay nila. So si San Lorenzo Ruiz,
at yung iba pang katulad niya, dadaan muna sa dalawang proseso bago maging santo. Una yung tinatawag na beatification at pangalawa yung canonization. Beatification, kumbaga magno-nominate yung mga tao na pwede nang gawing santo ang sino man kasi nagdasal daw sila rito sa santo at natupad ang kanilang dasal. Naintindihan nyo, halimbawa, merong may sakit at nagdasal siya kay San Lorenzo Ruiz o kahit sino pa man na kinikilala nilang banal na hindi pa santo, tapos gumaling yung kanyang sakit bilang halimbawa, ire-report niya yun sa simbahan. Tapos yung simbahan, ire-report niya yun sa kardinal, at yung kardinal, ire-report niya yun doon sa Vatican, sa Santo Papa. At pag-aaralan nila yun, kung totoo bang nagkaroon ng himala. At kapag napagtibay nila, yun, mabibeatified na yung candidate na yun na maging santo. Magiging candidate na siya na maging santo. At yung tao na beatified na hindi pa canonized, hindi pa siya totally santo, tinatawag siyang blessed o banal. Blessed. At marami rin yun. Kahit ngayon sa Pilipinas, marami pang mga nakapila na magiging santo. Si Cory Aquino nga gusto nilang maging santo. At marami pang iba. Ngayon, kapag tumagal-tagal pa yung panahon at mas marami na yung magpapatibay, na nagdasal sila dun sa santo na yun, na beatified, at natupad yung kanilang dasal. Usually sakit yung gumagaling na dinadasal nila na gumaling. Saka siya makakanonize at siya ay magiging tuluyang santo na. At mula roon, gagawa yung Vatican ng opisyal na utos ng araw na ito, ang araw ng pista ng santo na ito. At ang santo na ito, ang opisyal na santo ng isang bagay. Kasi yung mga santo, iniugnay nila sa kanila isang kapangyarihan Na yun nga, kung maglalakbay ka, magdadasal ka kay Saint Christopher. Kung takot ka sa aso, magdadasal ka kay San Roque. At kung ano-ano pa. Kung sabongero ka, kay San Pedro. At iba't iba pa. Lahat ng santo merong gano'n, may specific na ang kapangyarihan. Parang ginawa na nilang Hindu, yung mga Hindu. May iba-iba silang Diyos na may kanya-kanyang kapangyarihan. Pag may kailangan ka, dito ka. Pag may kailangan ka, doon ka na naman sa kabila. So, ganun yung ginawa nila. Yun ay shafa'a. Lahat yun ay shafa'a. Actually, kasi Katoliko kami, yung magulang namin Katoliko, pinipilit nila kami magrosaryo. Bata pa kami, pinipilit nila kami magrosaryo. Yung napansin ko dun sa rosaryo, dun sa dulo, di ba? Nagro-rosaryo ba kayo? Di ba, ang dami dun binabanggit na mga pangalan ni Mama Mary. Our Lady of ganito, Our Lady of ganyan. At actually dito nga sa Pilipinas, yung iba't ibang mga simbahan ng kanilang patron, si Mama Mary, iba-iba yung tawag. Di ba? Yung Our Lady of Peace and Good Voyage, Our Lady of Fatima, mga ganun. Iba-iba yung kanyang pangalan kasi inaasahan na yung bawat isang rebulto na yun, meron ding ibang idudulot sa iyo na kabutihan. O, gusto mong magkaanak, punta ka doon. Gusto mong gumaling sakit mo, punta ka doon. Gusto mong makapasa, punta ka doon. Hanggang sa ngayon nga, meron ng patron ng internet. Kalimutan ko yung pangalan na naman nung santo na yun. Baka pag mahina yung signal, pwedeng sa kanya ka magdarasal. O wala kang load, sa kanya ka magdarasal. Tapos, kahapon, nanonood ako ng YouTube Meron din palang patron, yung mga gumagawa ng leather. Mas nanonood ako ng Merong yung may isang YouTube channel. Malaki yung kumpanya niya, gumagawa sila ng mga wallet. Basta kalagitnaan nung parang lecture niya, sabi niya, siya, yung lecture niya tungkol sa iba-ibang klase ng leather, ganito gamitin mo. Pag gusto mo ng bag, gusto mong wallet, ganito gamitin mo. So maya-maya, bigla siya nagsindi ng kandila. Para alay daw niya yun doon sa picture ng santo daw ng mga gumagawa ng leather, mga gumagawa ng bag, gumagawa ng pitaka.
Yung tao na yun, hindi naman yung tanga-tanga eh. Ano nga yun eh, mataas pinag-aralan nun eh. US Navy pa yun, yung tao na yun. May-ari siya ng malaking kumpanya nang gumagawa ng sikat na brand ng mga wallet. Tapos naniniwala siya sa ganun-ganun lang. Pagsisindi niya ng kandila yung picture, tapos suswertihin na siya. So, yun ay syafa'ah. Ganun, kumbaga, ganun inuunawa yung syafa'ah at lalong-lalo na ganun ito inuunawa ng mga kuffar. Okay? So yung tao na yung halimbawa, pinagsindi niya ng kandila yung picture na yun. Sa pag-asa na may darating sa kanya na biyaya o blessing kasi nag-alay siya ng kandila doon sa mga patron daw ng nung leather. Minsan nakakatawa na lang sila tingnan. At yun nga, nung bata pa ako, yung pinagdadasal kami na kumpleto kami. Kasi sa Tondo, sa totoo lang, maraming banal doon. Sa Tondo, nabanggit ko na to dati. Maraming banal sa Tondo. So bukod doon sa halos buwan-buwan, meron kaming pesta. Kasi iba pa yung pesta ng Tondo, January. Tapos iba pa yung pesta doon sa, kumbaga parang namin, sitio. Si Mama Mary naman doon pag Mayo. Tapos, linggo-linggo, meron tinatawag na Black Rosary. Kasi merong picture si Mama Mary, nagpapalipat-lipat yun ng iba't ibang bahay. Pinaparada yun doon sa mga kalsada doon sa barangay namin, tapos ililipat yun doon sa bahay kung saan merong may-ari ng bahay na gusto niya doon mag-host nung picture na yun ng Mama Mary. So nandun sa iyo yun ng isang linggo. Linggo ng gabi yun dinadala at linggo ng gabi rin yun kukunin sa'yo. At kapag nandun yun sa bahay mo, aasahan din ng mga tao na doon ka magro-rosaryo, doon sa na yun. Kasi, kumbaga parang mas mas matindi na dasalan daw yun kaysa doon sa rebulto doon sa bahay mo. So nga doon sa rosaryo, ang daming iba-ibang pangalan ni Mama Mary. Tas sa bawat pangalan niya na mababanggit mo doon, pray for us, pray for us, pray for us yung sinasabi. Naalala niyo yun? Syafa'ah din yun. Syafa'ah din yun. Tapos may nauso pa, di ba? Napapalabas yun lagi sa TV tuwing 3:00 ng hapon. Naalala niyo yun, yung 3 o'clock habit? Syafa'ah din yun. Hinahangad ng tao yung kaluguran ni Allah, kapatawaran ni Allah, biyaya ni Allah, o hinahangad ng tao na hindi siya mapinsala. Kaya siya nagdarasal kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel, o kung sino-sino pa. Yun lahat yun ay syafa'ah. Ang lahat ng yun ay syafa'ah. So yun nga, napagtibay ang syafa'ah sa Islam. Pero doon sa syafa'ah na muthbata, meron itong dalawang kondisyon para ito ay may turing na katanggap-tanggap. Dalawa lang. Na ibig sabihin kasi bakit ganito, kumbaga katulad lang din ng la ilaha illallah. Merong nafi at merong ithbat. So itinatanggi natin ang lahat ng syafa'ah, liban na lang sa kung ano ang napagtibay sa Quran at sa Sunnah na katanggap-tanggap kay Allah na syafa'ah. Okay, kaya nga pangunahin sa mga batayan sa syafa'ah yung Ayatul Kursi. Na walang sino man ang makakapamagitan kay Allah sa pagitan ng nilikha at ni Allah, liban na lang sa kung ano ang pahintulutan niya na mamagitan. Kung sino man o ano man na pahintulutan niya na mamagitan. Na dalawa ito, al-idnu minallahi lisyafi'i an yashfa'a. Una, ang pahintulot ni Allah para sa syafi, yung tagapamagitan na siya nga ay mamamagitan. At ang dalil nga dito yung doon sa Ayatul Kursi. At pangalawa, na kondisyon, ridahu anil mashfu'i lahu, na dapat, bukod dun sa pinahintulutan ni Allah yung syafi, yung tagapamagitan, na mamagitan, dapat kinalulugdan ni Allah yung humihiling ng pamamagitan. Okay? Yung tao na makikinabang doon sa pamamagitan. So, dun sa sinabi ni Allah, wala yashfa'una illa liman irtada.
Walang sino man ang pamamagitanan liban na lamang na siyang kalugdan ni Allah. So dito, sa halimbawa mangyayari sa araw ng paghukom, so di ba yung syafa'a may tatlong bahagi nga? Yung mashfu' endahu si Allah. Siya yung gusto mong marating si Allah. At ikaw yung mashfu' lahu, ikaw yung humihiling ng pamamagitan. At sa pagitan ninyo ni Allah, yung syafi' na tinatawag, yung tagapamagitan. So yung syafi', para tatanggapin ni Allah yung pamamagitan niya, dapat may pahintulot si Allah. At ikaw naman na humihiling ng pamamagitan ng syafi', dapat na tatanggapin din ni Allah yung kagustuhan mo na mamagitan sa iyo yung tagapamagitan. So para mas malinaw ito, ano ba magandang halimbawa dito? Ayun, yun na lang. May dalaga. May dalaga na maganda. O ikaw ito, yung gusto mong manligaw. Tapos hindi ka makalapit sa kanya. Kailangan mo yung magrereto sa'yo. O. Ngayon, hindi ka makakalapit dun sa dalaga hanggat hindi niya gusto yung magrereto sa'yo. Kasi kung ayaw niya dun, hindi ka rin makakalapit. Okay? O sige, gusto niya kumbaga, tanggap niya yung magrereto sa'yo. Pero ikaw hindi naman niya gusto. Hindi ka rin niya tatanggapin. So, dapat pareho kayo na tinatanggap niya. So, ito yung tinutukoy dito, na dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap din ang syafa'ah na muthbata. Dapat katanggap-tanggap kay Allah yung tagapamagitan at katanggap-tanggap ka kay Allah bilang humihiling ng pamamagitan. So yun yung syafa'ah na muthbata. Pero syempre dun sa syafa'ah na manfiyah, pareho rin na hindi yung tinatanggap ni Allah. Okay, yung pamamagitan ng mga santo, mga anghel, hindi sila tatanggapin ni Allah. O yung humihiling ng pamamagitan, eto uli si humihiling siya ng pamamagitan, pero humihiling siya ng pamamagitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring sa araw ng paghukom, tatanggapin ni Allah, siyempre, ang pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi niya tatanggapin yung hiling mo na mamagitan para sa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi meron kang mga bid'ah o hindi ka naman talaga naging totoong Muslim. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamamagitan para sa kanyang ummah, sa kabuuan. Kasama na doon yung bahagi ng kanyang ummah na hindi Muslim, bahagi ng kanyang ummah na munafik, bahagi ng kanyang ummah na fasik, o bahagi ng kanyang ummah na totoong Muslim. So pwedeng hindi tatanggapin ni Allah ang pamamagitan para sa mga tao na ito. So mahaba-haba yung pagtalakay dito sa syafa'ah. Maganda nga ito kasi critical ito na aral. Kasi sa mga kuffar, malaking bahagi ito ng kanilang paniniwala at mainam para sa ating mga Muslim na munawaan ang mga ito. Kasi kahit yung mga ligaw na sekta ng mga Muslim na nagpapakilalang Muslim, sablay din sila dito. Sablay din sila dito. Diba, yung mga Shia, di ba? Nananalangin sila kay Ali, kay Al-Hussein, kay Fatima, at magpapalusot din sila katulad ng kung paano nagpapalusot yung mga kuffar na hindi raw sila nagdarasal kay Ali, liban na lang na para ilalapit daw sila ni Ali kay Allah at iba pang mga tulad nito. Kaya kung malinaw sa atin kung ano yung syafa'ah, inshallah hindi tayo maluloko ng mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim at mauunawaan natin ang konsepto ng syafa'ah sa mga kuffar para pag nagda'wa tayo, inshallah, malilinaw natin sa kanila na mali nga yung kanilang ginagawa na mga pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tutuloy natin ito next week, inshallah, at matatalakay na natin yung syafa'ah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.